Filipino 4, Quarter 4, Week 3. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, akdang naratibo, kwentong kababalaghan. Kaugnay na paksa, wika, panandang konteksto, pagbibigay ng halimbawa, pang-abay, pang-agam. Tekstong biswal, anunsyo. Para sa balik-aral, sulat-tanaw. Balik-tanaw sa natapos na aralin sa pamamagitan ng pagsulat. Narito ang mga hakbang sa gawain. Ang guro ay magbibigay sa inyo ng kapirasong papel. Kayo ay kinakailangang magsulat ng pangungusap na may panghalip pamanggit. Huwag kalimutan isulat ang inyong pangalan. Kung matapos na sa pagsusulat, ihuhulog ito sa isang kahon. Bubunot ng ilan ang guro at babasahin ang nakasulat na pangungusap. Tukuyin ang panghalip, pamanggit na ginamit. Narito ang halimbawa ng nakasulat sa isang papel. Bida ka, pamantayan bago ang gawain. Manatili lamang sa upuan, magsalita lamang ng mahina. Iwasan ang pagsigaw. Pagpatay ng ilaw upang magkaroon ng madilim na silid-aralan. Kung kayo ay nakaranas ng makapunta sa isang madilim na lugar, ano ang inyong nararamdaman? Pika ba? Hanapin ang magkatulad na larawan. Bawat larawan na magkapareho ay kinakailangang tukuyin. Narito ang mga larawan. Una, kapre, higanteng nilalang na may taas na 7 hanggang 9 na talampakan na matatagpuan sa puno, maitim, mabalahibo at laging may hawak na tabako. Tiyanak, isang nilalang na gumagaya sa anyo ng isang bata. Tikbalang, nilalang na kalahating kabayo at kalahating tao. Manananggal, nilalang na may kakayahang hatiin ang katawan at nagpapalit ng anyo. Nuno sa punso, nilalang na mukhang duwende at pinaniniwalaang naninirahan sa isang punso. White lady, isang multong babae na nakadamit ng puti na sinasabing nakikita sa mga rural na lugar. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang inyong naramdaman tuwing nakakikita ng ganitong mga larawan? Kung tayo ay makakakita ng ganitong nilalang, ano ang inyong gagawin? Kababalaghan. Ang kababalaghan ay mga pangyayaring misteryoso, di mapaliwanag o di karaniwang mga kaganapan na maaaring ituring na supernatural o hindi pa napapatunayan na dahilan o paliwanag. AKMJS mo, pagpapakilala ng kwentong kababalaghan. Panonood. Panoorin ang isang bahagi ng pang-impormasyon na programang pantelebisyon na Kapuso Mo, Jessica Soho. Ang pamagat ay Kapuso Mo, Jessica Soho, Kapre, Nakijaming. Tungkol saan ang napanood na bahagi ng palabas ni Miss Jessica Soho? Anong kakaibang nilalang ang nabanggit sa palabas? Paano ito inilarawan? Ano ang ginagawa ng kapre batay sa ulat ng KMJS? Saan naganap ang nakakakilabot na pangyayari? Kung ikaw ang makakakita ng ganitong nilalang, ano ang iyong gagawin? Para sa paghawan ng balakid, wika babalaghan. Ang denotasyon ay pagbibigay kahulugan mula sa diksyonaryo. Ito ay formal at literal na pagbibigay kahulugan sa salita.
ito ay masistemang pagtukoy ng salita mula sa orihinal na kahulugan. Ang konotasyon naman ay dagdag na kahulugan o implikasyon ng isang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang salita. Ito ay nagbibigay ng iba't ibang pag-unawa at interpretasyon batay sa konteksto ng paggamit nito. Ito ay maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan, at sitwasyon ng isang tao. Isa sa paraan upang malaman ang kahulugan ng isang malalim na salita ay sa pamamagitan ng mga halimbawang ibinigay sa pangungusap. Ang panandang konteksto ay mga salitang makatutulong upang mas maunawaan ang mga salitang mahirap intindihin. Isa sa paraan upang malaman ang kahulugan ng isang malalim na salita ay ang pagbibigay ng halimbawa. Sa paraang ito, mas lubos na mauunawaan ng mambabasa ang teksto. Tukuyin kung paano ginamit ang mga salitang may guhit sa paraang denotasyon at konotasyon sa tulong ng pagbibigay ng halimbawa. Isulat ang sagot sa patlang. Pag-aralan ang halimbawa. Halimbawa, ang huni ng ibon ay tweet-tweet. Ang kambing ay me-me. Sa pusa ay meow-meow. Ang kahulugan ng salitang huni ay tunog na nalilikha ng hayop. Pangungusap, ang huni ng iba't ibang hayop ay naririnig sa kagubatan. Unang bilang, ang asong nakita niya ay nakakikilabot tulad ng isang lobo, mababangis na hayop sa kagubatan na may matatalim na pangil at matulis na kuko. Ibigay ang kahulugan ng salitang nakakikilabot at magbigay ng halimbawa ng pangungusap. Narito ang maaaring maging kasagutan. Sa denotasyon, ang salitang nakakakilabot ay tumutukoy sa isang bagay na nagdudulot ng takot o pangamba. Ang asong nakita niya ay nakakikilabot, kaya't hindi siya lumapit dito. Pangalawa, pumapagaspas ng mabilis, tulad ng isang agila sa himpapawid. Lipad ng maya na tumatakas sa pugad ng mandaragit. Ang pumapagaspas sa denotasyon ay nangangahulugang mabilis na paggalaw o paglipad ng mga pakpak. Ang mga ibon ay pumapagaspas ng mabilis upang makalayo sa panganib. Pangatlo, ang daanan na aming ginaygay ay malubak, malayo at pasikot-sikot. Sa denotasyon, ang ginaygay ay nangangahulugang binagtas o tinahak na daanan. Ginaygay namin ang daan sa kabundukan kahit na mahirap at malubak. Si Jen ay walang imik sa klase, tulad ng isang batang nahihiya at mahinhin. Ang walang imik sa denotasyon ay tumutukoy sa hindi pagsasalita o hindi pag-ambag ng opinyon o salita. Si Jen ay walang imik sa klase, kaya't hindi siya nakikisalamuha sa mga kaklase. Si Marie ay nakatira sa lungsod, gaya ng Valenzuela, Malabon, Caloocan at Maynila. Ang lungsod sa denotasyon ay tumutukoy sa isang malaking bayan na may maraming tao, negosyo at mga infrastruktura. Si Maria ay nakatira sa lungsod kung saan maraming tao at kabuhayan. Dumako na tayo sa kaugnay na paksa bilang isa, baryo ng lagim. Nakaranas ka na ba ng hindi maipaliwanag na pangyayari? Ano ang ginawa mo sa pagkakataon na iyon? Ano ang hatid ng kwentong kababalaghan sa mga tao? Bakit maraming tao ang mahilig
magkwentuhan tungkol sa kababalaghan. Ating basahin ang isang kwentong pinamagatang Baryo ng Lagim ni Desiree B. Geronimo. Habang madilim ang paligid, malakas ang hangin at may mga huni ng iba't ibang hayop na naririnig, nagpagpasyahan ng matalik na magkakaibigang Marie, Bella, Wendell, Anna at Jigs na magkwentuhan ng kanilang karanasang kababalaghan na hindi malilimutan. Nagpatugtog ng radyo si Wendell bago siya mag-umbisang magkwento. Alam niyo ba na sa bagong bahay namin ay may isang malaking puno? Ang sabi ng mga tao doon, baka pinamamahayan ng isang kapre. Isang gabi, habang pauwi kami ni nanay, may usok na nanggagaling sa puno na iyon. Tila naninigarilyo ang kapre. Nakakatakot naman yan. Siguro hindi ka nakakalabas mag-isa ng bahay niyo. Dito naman sa baryo namin, may usap-usapan na parang may pagala-galang manananggal. Si Aling Bing kasi ay nakakita sa kanilang bubong na tila pumapagaspas na anino ng isang malaking pakpak. Natakot siya dahil siya ay buntis. Baka masaktan siya ng manananggal at ang kanyang anak na nasa sinapupunan. Kaya simula noon, lagi na siyang naglalagay ng bawang sa pintuan. Buti na lang at walang ganyang nakakakilabot na pangyayari sa aming lungsod. Marahil sa dami ng tao sa amin at sa ingay doon. Ganon ka din ba, Ana? Hindi, Marie. May naranasan din akong nakakakilabot noong magpunta kami sa probinsya ng aking nanay. Habang ginagaygay namin ang bukid, nakarinig ako ng huni ng kabayo at hakbang nito. Sa takot ko, napasigaw ako ng tikbalang at tumakbo ng matulin at matulin. Habang nagkukwentuhan ang magkaibigan, tahimik lamang na nakikinig si Jigs. Sa kabilang baryo naman ay napagkamalang tiyanak iyong madalas na umiiyak na sanggol na anak ni Aling Marta. Talagang nakakatakot ang mga kwento sa baryo, iba't ibang nilalang na hindi naman kapani-paniwala ang nababalitaan natin. Biglang sumigaw si Marie at nagulat ang magkakaibigan. Jigs, bakit parang wala kang imik ngayon? Wala ka bang maikukwento sa amin? Hindi sumagot si Jigs, waring natatakot sa mga naririnig. Biglang tumayo si Marie at nag-aya ng umuwi. Halika na at umuwi na. Gumagabi na, baka hinahanap na tayo ng ating mga magulang at baka maabutan tayo ng curfew hour sa kalsada. Bawal na ang mga kabataang edad 18 pababa sa labas pagsapit ng 10:00 ng gabi. Isarado mo na din iyang radyo mo, Wendell. Baka mapagalitan tayo ni Kapitan dahil masyado ng gabi at nag-iingay pa tayo. Ang lahat ay mabilis na tumayo, maliban kay Jigs. Siya ay naiwang nakaupo sa isang kahoy na upuan katabi ng isang punso. Tungkol saan ang binasang kwento? Tama, ang kwento ay tungkol sa mga kababalaghan at karanasan ng magkakaibigang Marie, Bella, Wendell, Anna at Jigs habang sila ay nagkwekwentuhan ng mga nakakatakot na karanasan sa kanilang mga lugar. Sino-sino ang magkakaibigan? Tama, ang magkakaibigan ay sina Marie, Bella, Wendell, Anna at Jigs. Ano ang kababalaghang naranasan ni Wendell, Bella at Anna? Tama, si Wendell ay nakaranas ng kababalaghan sa kanilang bagong bahay na may malaking puno na pinamamahayan daw ng kapre. Si Bella ay nakarinig ng mga kwento ng manananggal
at nakakita ng anino ng isang malaking pakpak sa kanilang baryo. Si Ana ay nakarinig ng huni ng kabayo at hakbang ng isang tikbalang habang sila ay naglalakad sa bukid ng kanilang probinsya. Ano-anong kakaibang nilalang ang nabanggit sa kwento? Tama, ang mga kakaibang nilalang na nabanggit sa kwento ay ang kapre, manananggal, tikbalang, at tiyanak. Sa iyong palagay, bakit naiwang nakaupo si Jigs sa isang kahoy na upuan? Mahusay! Maaaring sa aking palagay, naiwang nakaupo si Jigs dahil siya ay natatakot sa mga naririnig na kwento at hindi makausap ang iba. Pag-aralan ang katangian ng isang kwentong kababalaghan gamit ang semantic web. Pagbibigay ng sariling pagwawakas. Tukuyin ang posibleng kalabasan ng mga pangyayari batay sa kwentong kababalaghang nabasa. Nakakita si Wendell ng kapre sa puno na katabi ng kanilang bahay. Maaaring nagtago si Wendell sa loob ng bahay. Tinawag niya ang mga magulang upang magsimulang magdasal. Pagkatapos ng ilang oras, nawala ang kapre at naging tahimik ang paligid. Sumunod, tumakbo ng matulin si Ana sa gitna ng bukid. Habang tumatakbo, naramdaman niya ang malamig na hangin. Nakakita siya ng isang malaking anino na sumusunod sa kanya. Dumating siya sa dulo ng bukid at nakatakas sa panganib. Naiwang mag-isa si Jigs na nakaupo sa isang kahoy na upuan. Naramdaman ni Jigs na may kakaibang presensya sa paligid. Bigla siyang nakaramdam ng takot at hindi makagalaw. Pagkatapos ng ilang minuto, napansin niyang wala na ang mga kababalaghan at siya ay nakauwi. Multo-think, pakganern o ligwak. Isulat ang pakganern kung ang pahayag ay wasto at ligwak naman kung hindi. Una, bahagi ng pamumuhay ng mga Pilipino ang magkwentuhan ng kababalaghan. Pangalawa, ang kwentong kababalaghan ay isang libangan ng mga Pilipino. Pangatlo, ang pag-iimbento ng kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ay nakatutulong sa paglaganap ng kababalaghan. Pang-apat, ang kwentong kababalaghan ay tumutulong maging buhay ang kulturang Pilipino. Kadalasang mainam ang pagkukwento ng kababalaghan sa madilim at tahimik na lugar. Narito ang mga tamang sagot. Una, pakganern. Pangalawa, pakganern. Pangatlo, ligwak. Pang-apat, pakganern. At panglima, pakganern. Masining ng pagkukwento ng kababalaghan. Mga panuto sa paggawa. Kumalap ng impormasyon tungkol sa kwentong kababalaghan. Maaaring ito ay sariling karanasan, napakinggan, napanood o nabasa sa teksto. Sa harap ng klase, ang mga mag-aaral ay isa-isang magsasagawa ng masining na pagkukwento. Kinakailangan na may tamang diksyon, pananalita, angkop na emosyon ang pagbabahagi ng kwento. Ang gawain ay mamarkahan gamit ang isang rubrik. Narito ang rubrik sa masining na pagkukwento para sa kriteria, kaalaman sa kwento, tinig, at pag-arte. Dapat alam mo,
Kompletuhin ang column na nasa ibaba. Sa unang column, makikita natin ang larawan ng dalawang anunsyo. Sa pangalawang column ay ang kaalaman. Bawat barangay ay may nakapaskil na ganitong anunsyo. Ano ang ibig sabihin nito? Nakita mong nakapaskil ito sa barangay. May nagaganap na kasiyahan, iyong bahay at gumagamit ng videoke. Anong gagawin mo? Paano sinusunod ng mga tauhan sa kwento ang anunsyo na ito? Ano ang posibleng mangyari kung ang anunsyo na ito ay hindi nasunod ng maayos? Narito ang rubric. Para sa kategorya pagpapaliwanag o pagbibigay ng detalye sa paksa, paghahalayhay ng ideya, at mechanics. Dako na tayo sa kaugnay na paksa bilang 2, pang-abay na pang-agam. Atin munang alamin ang ibig sabihin ng pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. May iba't ibang uri ng pang-abay. Isa na rito ang pang-abay na pang-agam. Ito ay isang uri ng pang-abay na nagbabadya ng di katiyakan o pag-aalinlangan sa tinutukoy nitong pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Maaaring gumamit ng mga pariralang baka, siguro, marahil, tila, parang, at wari. Bilugan ang pang-abay na pang-agam na ginamit sa pangungusap. Gumawa ng sariling pangungusap gamit ang nabilugan na pang-abay na pang-agam. Una, may usok na nanggagaling sa puno na iyon. Tila naninigarilyo ang kapre. Pangalawa, hindi sumagot si Jigs, waring natatakot sa mga naririnig. Pangatlo, halika na at umuwi na. Gumagabi na, baka hinahanap na tayo ng ating mga magulang. Pang-apat, si Aling Bingkasi ay nakakita sa kanilang bubong na tila pumapagaspas na anino ng isang malaking pakpak. Pang-5, ang sabi ng mga tao doon, baka pinamamahayan ng isang kapre. Haunted house, hatiin sa pangkat ang mag-aaral. Bawat sulok ng silid-aralan ay may nakadikit na korteng haunted house na may nakasulat na pang-abay na pang-agam. Iikot ang bawat grupo sa mga haunted house na ito. Sa loob ng 20 segundo, kinakailangang makasulat ng pangungusap ang mag-aaral, gamit ang pang-abay na pang-agam. Matapos ang 20 segundo, kinakailangan nilang lumipat sa susunod na haunted house. Narito ang mga pang-abay na pang-agam, baka, marahil, parang, tila, at siguro. Baryo ng lagim. Gamit ang iba't ibang uri ng pang-abay na pang-agam, bigyan ng posibleng wakas ang kwentong Baryo ng Lagim. Ang lahat ay mabilis na tumayo maliban kay Jigs. Siya ay naiwang nakaupo sa isang kahoy. Baka, siguro, marahil. Narito ang maaaring maging kasagutan. Baka natatakot si Jigs sa mga naririnig niyang kababalaghan. Siguro, hindi siya makagalaw dahil sa takot. Marahil ay napagod si Jigs kaya hindi siya agad tumayo. Horrifico, paglawak ng aksyon. Basahin muli ang tampok na kwentong kababalaghan, Baryo ng Lagim. Sa kwaderno, itala ang mga pangungusap na ginamitan ng pang-abay na pang-agam. Guhitan ang pang-abay na pang-agam na ginamit. Batay pa rin sa tekstong binasa, ano ang posibleng wakas o dahilan ng tauhan sa kwento kung bakit naiwan siyang mag-isang nakaupo. Basahing mabuti ang sitwasyon at pagnilayan ang sagot hinggil dito.
Kung ikaw si Jake sa kwento, ano ang iyong dahilan bakit hindi ka tumayo at umalis kasama ng iyong mga kaibigan? Maaring ito ang kasagutan. Siguro, natatakot ako at hindi ko kayang maglakad ng mag-isa sa dilim at sa mga naririnig kong kababalaghan. Sa inyong palagay, tama ba na magkwentuhan tungkol sa kababalaghan ang isang mag-aaral kagaya ng ginawa ng mga tauhan sa kwento? Ipaliwanag. Hindi ito tama dahil ang mga kwentong kababalaghan ay nakakapagdulot ng takot at hindi angkop sa oras ng pag-aaral. Dapat ay magtuon tayo sa mga mahalagang bagay sa paaralan. Paano mapapanatili ang kultura ng Pilipino tungkol sa mga paniniwala? Tama, maaaring mapanatili ang kultura sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga kwentong kababalaghan sa mga susunod na henerasyon at pagpapahalaga sa mga tradisyon ng mga nakatatanda. Nakatutulong ba ng kasama sa pamumuhay ng mga Pilipino ang kwentong kababalaghan? Bakit? Oo, dahil ito ay bahagi ng ating kultura at nakakatulong upang mapanatili ang mga tradisyon at paniniwala ng mga Pilipino. Sa anunsyo ng kapitan sa lugar ng mga tauhan, tama ba ang ginawa nilang pagsunod? Ipaliwanag. Oo, tama ang ginawa nilang pagsunod dahil mayroong curfew na dapat sundin para sa kaligtasan ng lahat. Ibigay ang posibleng kalabasan ng sumusunod na pangyayari. Huwag kalimutang gumamit ng pang-abay na pang-agam. Madilim ang paligid. Tumakbo ng matulin si Ana sa bukid. Ano ang maaaring mangyari kay Ana? May anunsyo si kapitan sa barangay tungkol sa curfew hour mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Hindi agad umuwi sina Bella at Marie. Ano ang maaaring mangyari? Naiwan si Jigs mag-isa sa upuan na katabi ng punso. Ano ang maaaring mangyari sa kanya? Napagkamalang tiyanak ang sanggol na anak ni Aling Marta. Ano ang maaaring mangyari sa kanila? Natatakot si Aling Bing sa anyong pakpak na pumapagaspas sa ibabaw ng bubong nila habang siya ay buntis. Ano ang maaaring mangyari sa kanya? Narito ang mga posibleng sagot. Unang bilang, maaaring maligaw si Ana sa bukid o baka may makita siyang isang kakaibang nilalang na magpapataas ng takot sa kanya. Pangalawa, maaaring mahuli sila ng mga tanod at pagalitan ni Kapitan dahil sa paglabag sa curfew. Pangatlo, maaaring maramdaman ni Jigs ang presensya ng mga espiritu at magkaroon ng kakaibang karanasan na magdudulot ng takot sa kanya. Pang-apat, maaaring magdulot ito ng takot sa mga tao sa kanilang paligid at maghanap sila ng paraan upang maprotektahan ang sanggol. Panglima, maaaring makaramdam si Aling Bing ng matinding takot na magdudulot ng pagkabahala sa kanyang kalusugan at sa kondisyon ng kanyang pagbubuntis. Alamin ang kahulugan ng mga salitang may salangguhit gamit ang panandang konteksto at gamitin ito sa pangungusap. Ang tiyanak, kapre at manananggal ay ilan lamang sa mga kwentong kababalaghan na aking narinig. Sina Bella, Marie at Ana ay matalik na magkaibigan. Sila ay laging magkakasama simula pagkabata nila. Ang yabag ng kabayo, kalabaw at baka ay maiingay dahil sa kanilang matitigas na paa. Sabi ng matatanda sa amin, ang lumang bahay sa probinsya ay pinamamahayan na ng kapre, aswang at espiritu.
Namamasyal kami sa iba't ibang probinsya. Nakapunta na kami sa Cebu, Bicol at Palawan. Narito ang mga posibleng sagot. Kababalaghan, mga kwento tungkol sa mga hindi kapani-paniwalang nilalang o pangyayari. Ang kababalaghan na naririnig ko sa aming barangay ay nauukol sa mga multo at iba pang espiritu. Matalik, malapit o may matibay na ugnayan. Si Jen at si Liza ay matalik na magkaibigan na hindi na nagpapabaya sa isa't isa. Yabag, tunog na nililikha ng mga hayop habang lumalakad. Ang yabag ng mga paa ng mga manggagawa ay naririnig mula sa malayo. Lumang, matanda o may kahabaan ng panahon. Ang lumang simbahan sa bayan ay may kasaysayan na matagal na. Probinsya, lugar na may mga bayan o puok na malalayong tinatahak. Pumunta kami sa probinsya ng Batangas upang magbakasyon at mag-relax. Gamitin sa pangungusap ang mga sumusunod na pang-abay na pang-agam. Baka, tila, wari, marahil, siguro. Narito ang mga posibleng sagot. Ipaliwanag ang ibig sabihin ng bawat anunsyo. Ilagay sa ikalawang kolum ang paliwanag nito. Para sa inyong takdang aralin, pag-aralan ang tungkol sa tayutay para sa susunod na paksa.